the DPWH saka yung mga contractor ng farm to market roads na nakita namin na walang nawawala o kaya ghost farm FMRs. Total of 8 cases ang final today at maybe 7 more coming, and most halos 8 na to ay sa puro Davao Occidental. Opo, second, ilan po yung mga current officials o former DPWH officials? Anim yung pinailan. I'm not sure if they're current or former, no? Pero anim sila. Tapos I think about 8 contractors. Opo. Kasama mo ba doon yung license, sir, na nabanggit nyo before na contractor? Hindi na ako sigurado yung license pa kasama. That will be confidential, sir. So, ano mga particular na position dito mga DPWH officials na pinasuhan po natin, inireklamo po natin ito? Ano mga particular na position po dito mga official? Mga district engineer, project engineers, finance, quality assurance. Tapos magkano po yung involved? Ang total is about 94 million pesos to kasi each FMR maliliit lang. Most of these were 2021 na FMR projects. Ang amount na nakita ko, naalala ko, mga 11 million per project plus 11 million plus. 11 yung nakita kong amount nung at that time, kasi 2021 to eh. Pero sa ngayon, the amount involved is 10 to 15, but the most I'm sure, marami doon 11 plus. Sir, how do you describe this? How do you describe this projects? Anong itsura nitong mga subject projects dito sa office? Pinuntahan ko mismo yung earlier or late last year. At wala talaga. Zero. Wala kang makita. No structure? Ghost no project. structure? Ghost project. Meron siyang daan, lakaran na dirt, no? Na mukhang dinadaanan lang ng tao, tricycle, pero talagang walang semento, walang bakal, wala lahat. Sir, why is it now po tayo nakapag-file ng complaints rather than last year? Well, case build-up takes time, ano? Hindi pwedeng basta-basta mag-file ka lang biglaan at gusto natin pulido ang kaso para solid. At alam niyo naman, sa mga kaso, they can get good lawyers. So we have to really prepare the case, no? So ngayon, nandito tayo after 7 buwan. I can say na medyo maganda yung solid ang lahat ng ebidensya, solid lahat ng solid ang kaso. Wala po bang involved na lawmakers dito sa mga FMR projects na to, Sec? Hindi ko pa alam. I cannot say that kasi we're just following the evidence. Ano? Kung meron sa lang magsalita, baka gusto maging witness, no? At kung meron other beneficial benefactor yan, baka lumabas. Yung sinasabi niyo pong 7 na kakasuhan po, saan pong areas yun? Outside Davao Occidental na po ba yun? Itong 8 ngayon sa Davao Occidental, yung 7 na susunod, Davao Occidental pa rin. Oo. Pero meron na rin kaming kinikase build up sa Guinabaton, Albay. Pinuntahan ko rin yun few months ago. Wala rin, hindi rin namin makita yung project. Do we have a timeline po for the 7 and 1? Well, kung if this took about 7 months, siguro baka ganun din. May 3 months na, so maybe another 4 months. Pero yung 7 mukhang mas earlier na yan mapapailan dahil halos sabay-sabay ito kaya lang ibang location ng iba. So we just have to be very sure sa documentation at solid ang kaso. Ano pong specific na cases po yung pinag-pili for this? Maybe I can ask our legal team. We have filed against the respondents under the revised penal code, conspiracy to commit malversation through falsification of documents. And apart from that, a provision under the 3019 or the Anti-Graft or Anti-Corruption Act.
Sir, possible po ba na may involved yung mga PA officials po sa Well, there's always that possibility, no? Kaya iniimbestigahan pa namin yun eh. We gave them a deadline to reply actually a few days ago eh. Yung aming mga tao at hindi sila nag-reply. So ngayon nga sa elevator, pinag-uusapan namin ano nangyari doon. At ito-follow up nila. Siyempre, kung talagang hindi rin sila mag-cooperate, nayariin din namin sila. For this particular... Coordination ba between the DPWH officials and the contractor, and if you're able to establish or can you just describe those relationships? That is the theory. That is the general theory. When I looked at the case, malinaw naman sa amin na yung dokumento na ginawa ng nakita namin is fake because wala yung project. Diba? So, in principle, in theory, kumang pagkakasabot talaga. Paano sa can we illustrate the money relationship? Eh, siyempre, may kontrata. Yung kontrata dapat ginawa. Wala naman nagawa. Tapos, tinanggap yung project, yung documentation, binayaran. Pero wala yung project. So, it takes minimum of two to tango. Sir, supposedly ba dapat 2021 pa natapos yung proyekto? It's a 2021 funded project. Siguro pwede siya matapos ng 2021 or 2022. Maliban ba sa Davao, may mga napagit nyo na kanina sa Bicol, meron pa ba sa ibang lugar na may mga ganyang klase ng pangyayari? Mixing or... Sa ngayon, ang kailangan namin i-review is about 4,500 sites. Nasa 1,241 pa lang kami kasi nga lalayo, saka manpower, saka gastos. So tuloy-tuloy naman tayo sa 1,241 na nakita na natin, which is about 25% na. Yun na nga, 16 ang nakita. Sir, pag po mga farm to market, in terms of practice, pinapakailaman pa ba yan ng mga kong? I'm not sure, but everybody has a request, no? To request a farm to market, it can be a CONG, it can be the DA, it can be a mayor, it can be a barangay captain, it can be a co-op, no? Or the farmer itself, or the fisherman. But with these cases that you filed, walang involved na kong? Hindi ko alam. Wala yun. We're just following the paper trail, no? So right now, we can say walang kong. Wala namang paper trail kung nakikita na na-involved na politiko so far. So, There's a categorically we can say, since you filed the complaint, walang kayo nakakita. Walang respondent, sir, na lawmaker for this complaint. Walang political response. Kasi there's no, we're just following the money trail. Pero kung ito ay request ng isang lawmaker, a politician, pwede bang magamit yun if you have the record sa secretary? I don't really know. No? Well, if there's evidence na meron ng gano'n, then yes, maybe. But well, I'm not really a lawyer. We have to ask if we do find na may ganitong link, then we'll have a legal run-through on that para malaman kung ano ba yung... Check sa affidavit ba may prayer tayo na isuspend muna yung mga officials? Walang going yun. Well, sabi sa akin na aming legal is currently some of it nakakulong. Nakakulong. So involved na sa flood control? Yung iba suspended din. Sir, yung negative effect na lang doon sa mga stakeholders, especially the farmers, dahil nga doon sa hindi pagkakatuloy ng project mo rin. Ayun, pumunta ako mismo doon sa Davao Occidental, nakakausap ko yung mga farmers, parang sabi nila, hindi naman pumunta kayo, nakita nyo to. Kasi ang tagal na namin hinihintay ito. Matagal na nila hinihintay yung farm to market na yun, na matagal na napangako sa kanila, matagal nang na alam nila na napondohan na, pero never dumating. At ang request nila kung pwedeng palitan namin para magamit nila at makakatulong talaga to sa cost nila, no, of logistics, no, ng mga produkto nila, pati yung ginhawa, iba yung oras. Ang oras ho, hindi natin mapapalitan, di ba, yung pagbiyahe, diba, instead of isang oras, ito kung may farm to market na 15 minutes na lang, parang gano'n. Sir, doon po sa FMR Watch, may mga bagong complaints po ba na sinigil? So
so far wala pa naman kasi hindi pa kami nakakapag-umpisa ng FMR. Ngayon for this year, darating ang aming budget baka next week. Pero nag-start na kami ng pre-bidding para pagdating nung saro namin, automatic award, halos awarding na lang ang matitira para masimula na. Saan pong region, saan probinsya yung may unang FMR under your watch? Nationwide yan. Nationwide tayo mag-implement. Ang utos muna ating Pangulo ay bilisan lahat ito at para may jumpstart ng ating ekonomiya ulit, lalo na sa rural Philippines. Kaya yung napaka-mahalaga na mapondohan yung FMR at maumpisahan lahat ng proyekto since it will create a lot of jobs. And of course, the sooner na matapos natin yung FMR, the sooner makakatulong yung sa ating mga magsasakat ng isla. Sir, magkano po yung budget for the FMR? 33 billion for 2026. Pwede mag-other matters. Okay na po. Okay, Sek, balitaan niyo ba yung nangyari kahapon sa may pila ng Petana mo ng bigas sa may Bureau of Animal Industry? Oo nga, nakakalungkot yun at meron 73-year-old na male no, na nasagasaan basically ng isang pick-up sa madaling araw at andun na kawawa nga dahil wala naman siya doon sa kalye, nandun lang siya sa sidewalk no, naghihintay, nakapila at rumampa daw yung pick-up, nakita ko ng litrato, nakita ko ng video yun na, at nakikiramay ho kami sa pamilya ng nasawi at nandiyan ko ang DA at tutulong at actually yesterday nagpadala na ako ng tulong at emisary para pakiramay at we'll see how we can improve pa na yung safety ng ating mga consumers, no, yung bumibili ng 20 peso na bigas dahil hit na hit po yan at yun na nga, kahit hindi pa bukas ang BPI na tindahan as alas 6 ang bubukas yun, alas 3 yung pila na gusto nga mauna so ayusin pa ko natin at safety, we will put some barriers, no, heavy duty barriers sa mga para kung sakali may sumampa hindi sila maapektuhan but it is very unfortunate nangyari madaling araw pa. Sir, possible po ba na magkaroon pa ng ibang lugar yung pagbibenta ng 20 pesos na rice? Oh yes, as of the moment mga 900 sites na tayo, no, all over the country. Ang utos ng ating Pangulo ay dagdagan yan to 1,800 sites if not more. So fast break kami ngayon para maparami ho yan dahil talagang yan isang solusyon para makatulong sa crisis na to. May assistance na sa victim? Personally, yes, I gave my personal assistance na lang para Wala sa lang ako. Pero yung DA, sir, walang I don't know kung paano na yung magagamit yung well, nagpabigay din ako ng bigas from the DA family, no? But burial assistance, yung personal assistance ko should help pati sa burial and Pati po yung may injury. pati yung sa may injury. Pwede rin ang discovery. Tapos yung other government agencies ko, kinontact din namin to assist nga like DOH and DSWD. Anong particular na changes on policy, Sec, ang maaaring ipatupad when it comes to pila? Well, yung pila, yung phenomenon ng pila, talagang humaba nung umpisa nung fuel crisis. Yung aming off-take niya, let's say, kung daw, 100 kilo lang yung bawat tindahan isang araw, naging 300, naging 400 na, times 4 eh. So biglang nagkarami ng pila. So unang ginawa namin, naglagay kami ng mga silya, no, sa mga electric fan, marami. Pangalawa, gumawa na kami ng app na pwede kang by appointment. So, para alam mo na kung anong oras na dapat punta lang para masilbihan ka. But of course, hindi mo maiwasan may walk-in pa rin. Diba? Saka yung sa madaling araw. So technically, we try to make everybody comfortable but we are also extended the working hours kung pagbenta ng 20 peso bigas. Nagdagdag din kami ng mga kahera sa mga tagbebenta para yung ma-address yung pagdagsa ng demand, no? So, among others. Hindi po ba pinag-aaralan yung plano, Sec, na ibaba na lang siya sa barangay o doon sa mga piling mga palengke? Nasa barangay na ho rin tayo. Sa mga LGU. Nandun ho rin tayo. At i-expand pa natin yun. Sa mga
palengke rin, yung ibang palengke, nandun din tayo, pero maraming palengke ayaw yung mga nagtitinda doon na nandun din yung 20 peso na bigas eh, kasi nga naapektuhan din yung, lalo na yung mga nagbebenta ng bigas sa mga palengke ng iba. Pero meron naman tumutulong din. Sa tanong ko na lang dito, yung mga farmers daw yung sumunod na antay daw po nila ng floor price sa gulay. Wala pa daw. There is no mechanism for floor pricing for almost anything actually. Sa ano ng free trade, wala eh. While we can suggest lang, like sa SRP or sa ano, unless may batas tayo na pwede kaming magdeklara ng floor price, technically the DA can only suggest it. Sir, kailan po yung Last SRP? question kasi kay Lam. Sir, kailan po yung SRP sa local rice? Sabi niyo po last week, 53? Anyway, it is suggested lang basically. We're just informing the people and a formal memo probably will come out next week.